Samantala, umabot naman sa 25,000 katao ang pumila sa pahalipay sa Taal na pamasko ng pamilya Duterte dyan ho sa Davao City. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid na iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Taon-taon nakasanayan na sa pamilyang Duterte na mamimigay ng pamasko sa mga tao na pupunta sa kanilang bahay sa Taal, Bangkal, Davao City. As of 6:15 a.m., Disyembre 25, sinabi sa tagapagsalita ng Davao City Police Office na si Police Captain Hazel Tuazon na nasa 25,000 na ang crowd estimate sa pahalipay sa Taal na ang tradisyonal at taon-taon na gift-giving activity sa pamilyang Duterte. Napag-alaman na marami sa mga taong pumila ay nagsimula pa sa hapon ng Disyembre 24 kung saan doon na sila nagdiriwang ng Pasko para lang mauna sila sa pila. Samantala, ayon kay Police Captain Tuazon na as of 2:40 na madaling araw, nasa 3,248 naman na mga pulis at auxiliaries mula sa iba't ibang unit na under ng Davao City Police Office ang nagbabantay upang panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpasko ngayon sa kulungan ang isang lalaki na nakumpiska ng droga matapos itong sumemplang sa kanyang single motor sa Barangay Mulawin, Orani, Bataan. Sa ulat ni Orani Chief Police Captain Harold Ginitiano, nakumpiska nila sa suspect ang tinatayang nasa 74,800 pesos na halaga ito ng shabu. Sumemplang umano ang suspect at nang tutulungan ng Orani PNP at kilalanin ito ay nakumpiska nila ito sa pag-iingat ng droga. Kaya agad nila itong inaresto at dinala sa Orani District Hospital, ipinagamot at saka ipinasok sa detention facility at sasampahan nila ito ngayon ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ating kamustahin ang Bicol Region matapos bahain ang ilang lugar dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dahil pa rin sa epekto ng shear line. Kung ano ang kasalukuyang lagay ng rehiyon, tinutukan yan live ni Ruel Saldico. Ruel, parang hindi Merry Christmas ang ating, o Merry ang Christmas ng ilan nating kababayan dyan. Yes, Yuel, ay talagang maulan na Pasko ang naranasan namin umpisa pagkahapon hanggang ngayon. At ang ating mga kababayan naman ay hindi lang yung Pasko ang kanilang pinag-aabangan, maging ang itong magdamag na pagulan na naranasan dahil nga sa posibleng mga pagguho ng lupa, ang pagbaha at yung posibleng paglikas sakali man na tumaas ang level ng tubig sa mga ilog sa nabinabahang lugar dito naman sa Camarines Sur at bahagi ng Bicol Region. Samantala, ngayong araw na ito ay inaabisuhan naman na UL ang mga magtutungo sa bayan ng Balatan, Camarines Sur dahil nga ito ay may mga landslide na nangyari kagabi at hindi ito madaanan ng anumang uri ng mga sakyan, maging mga motorsiklo dahil talagang mahabang area yung pagguho ng lupa dito naman sa kalsada mula sa Nabua patungong sa Balatan na Camarines Sur. At ito naman ang ating mga kababayan na ating pinalalahanan mula naman sa Civil Defense na magmatyag at mag-monitor at magipag-ugnayan sa mga barangay council dahil nga sa mga patuloy naman na pagbuhos ulan dito sa Bicol Region, maging dito sa Luwigan ng Camarines Sur at Rinconada area na mayroon na rin ilang baha sa bayan naman ng Baaw, Camarines Sur. So yan ang ating mga naranasan ngayon na patuloy na pagbuhos ng ulan na umpisa pagkahapon at kanina ay tumigil at ngayon ay umulan na naman sa mga oras dahil nga sa epekto naman ng shoreline na sa report naman ng Pag-asa. So yan ang ating mga sitwasyon mula dito sa Bicol Region dahil na sa Camarines Sur sa ating pagtutok naman sa patuloy na pagulan umpisa pagkahapon hanggang sa mga oras nito. Mula dito sa Bicol para sa MBC Network News, Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat at ingat, Ruel Saldico.